Pag ganitong mag-isa lang ako dito sa kwarto, nagfi-finger heart. Finger heart, nagpa-practice ng ganito. Kasi kaming mga millennials, ganito lagi yung pwesto ng ano namin. Pag nagpipicture ganito. Na-practice ko talaga yung finger heart. Ganyan. So, 40 days video. 40 days? Parang tagal na kasi ako walang upload, no? Sit down video muna tayo. Well, actually, nabanggit ko na to dun sa yung about sa Spain din. Dito, tatalakayin ko siya ng ito lang kasi maraming topic yun. Ewan ko, nakalimutan ko na nga kung aling vlog yun. Basta nabanggit ko din siya. Hanapin nyo na lang dyan sa baba. Pagdating nyo dito sa Spain, kailangan yung gawin rin ito para sa ikaw. Lamok pa. Para sa ikauunlad ng inyong buhay. Kapag meron na kayong empadron, pa-register ka sa health center na malapit sa iyong bahay, sa inyong barangay. Ang requirements lang naman ay empadron tsaka ang iyong passport. And yeah, pwede ka nang magpa-lista sa Porpis. Libre ang consultation. Pagdating ko dito, di ba, nagpa-register ako. Ay, pina-check up ko agad dahil yung yung aking cyst dito. Meron kasi akong cyst dito sa leg. Wait lang, doon muna tayo sa registration. Ang dadalhin mo lang ay empadron at saka yung passport. And then, that day, pwede ka na rin magkumuha ng appointment. Mamimili ka ng doctor mo. May names doon. Tapos, namili ako, Mimi, Mimo. Kasi, pangalan lang naman yung nandun eh. Hindi ko naman sila kilala. Siyempre, pinili ko yung babaeng doktor. And then, bigyan ka na nila ng appointment and yung yung papel na katibayan na ikaw ay registered doon. Para dadalhin mo siya kada magpapa-appointment ka, dadalhin mo yung passport, tsaka ito na lang ang dadalhin mo sa susunod. Napakinabangan ko talaga siya agad kasi yung unang pina-check up ko agad tong cyst. Akala ko nga cyst siya kasi nung nasa Hong Kong pa ako, meron na ako nito. Laki na siya talaga, as in, hindi, ganito, lang, mga ganyan. Kasi sa Hong Kong, iba ang findings. Cyst daw siya. So, yung pala nasa legs ko ay lipoma pala siya. And then, natanggal ko na siya. Pina-surgery ko na siya. Check up muna. Tapos, binigyan ulit ako ng appointment para pagbalik ko, isa-surgery na siya. Naghintay lang ako ng 1 month para sa surgery. Ito ang video clips. Meron ba? O, diba? Bago-bago pa lang ako niyan dito sa Spain, pero napakinabangan ko na ang libreng healthcare. Nag-appointment lang ako na nag-appointment balik-balik para sa treatment para sa akin. So, ang gusto ko lang naman sabihin, yon, kung halimbawa kayo, ipacheck nyo na lahat-lahat ng mga bagay-bagay na nasa inyong katawan. Libre yan. And sa unang registration ay, hindi ako nag-pay attention. 8 months lang pala ang validity noon. So, nagpa-register ako ng April 2024 pa to. April, tapos hanggang December lang pala yung validity nung first say it. Basta nung unang pagpapalista ko, itong papel na to, 8 months lang siya. Kaya bumalik ako nung January. May gusto akong ipa-check up. Tapos, nalaman ko na paso na pala itong una kong papel. Hindi kasi ako nagbasa. Nakalagay naman dito yung validity. Hindi ko lang talaga siya binasa. Kasi, hindi naman ako pinapahalagahan eh. Bakit ko pa babasahin? January na pumunta ako dun sa health center. Nag-sign up ulit ako ng bago. Pero alam nyo ba, hindi ko naintindihan ang sinasabi nila. Intindihan ko rin sinabi na, hanggang December lang. So, nung kinakausap na ako na yun, akala ko, matitigil na ang revision nila sa akin. Kasi sabi, December lang. Pero yun pala, kailangan kong mag-renew. At yung renewal na yun ay forever in my heart. Kung hanggang kailan na lang ang validity, wala nakalagay. So, ang sabi sa akin, nag-sign up ako, isasanda lang daw nila yung card sa akin. Tapos hindi ko pa siya naiintindihan nung una, pinapaliwanag niya sa akin, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Yan, sabi niya, isasanda lang sa bahay niyo ang card. Ngunit hindi ko nauunawaan ang kanyang gustong sabihin dahil hospital kasi yon, medyo mahirap nang intindihan ng Spanish, saka medyo bago-bago pa ako dito nun. So, hindi ko nauunawaan. Actually, pina-explain ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko naiintindihan. Nung huli, naintindihan ko rin kasi parang binasa ko na lang sa body language niya kasi gumanon siya. Tapos yun, naintindihan ko siya. Sabi ko, isasanda lang daw pala sa address ko yung aking health card. Alam ko na sinabi niya na isasend sa akin yung card. Pero I don't know kung anong card yun. After 2 days, di ba, nag-renew ako, nag-sign up ulit ako ng ganyan. Tapos binigay sa akin tong bagong papel. 2 to 3 days, ganyan. Tanggap ko na-receive ko yung card. So, nagkaroon na ako ng health card. Ito na siya. Siyempre, i-blur ko yan. O, bakit mo pa pinakita? Blurred naman lahat. Pag-receive ko nito, tinanong ko kay Rita. Nandiyan kasi siya sa labas. Kung pwede ako
check up ulit doon, ganyan. Tapos sabi niya, ito na, health card ko na nga to. Tapos, pwede na ako. Ito na yung gagamitin ko. Ito na yung dadalhin ko pag doon, appointment, check up, ganyan. Lahat dito by appointment. Gusto ko ulit magpa-appointment. Sa gynecologist naman yon. Gusto ko magpa-tingin. Nagpa-appointment ako. And then, pagpunta ko doon, syempre, binigyan ako ng appointment. 8 times naman na pwede kang pumili ng araw at oras kung may availability. Halimbawa, Thursday, 10 a.m. Pwede mo nang sabihin na, ay, pwede pong Thursday, 2 a.m. Ang aga, anong gagawin mo doon? Pwede ka makipag-negotiate saan mag-fit yung time mo. Pwede naman, kung may available, ibibigay naman nila yun. So, nung nagpa-appointment ulit ako, kwento na to ng buhay ko. Gusto ko lang sabihin sa inyo kasi, gynecologist. Hindi siya doon mismo sa health center. Ang gagawin naman sa'yo, pag mga ganyang pag mga ibang specialty na. Pero doon ako na surgery sa health center. Yung nagpa-gynecologist. Yung pinili kong doctor, si Mercedes. Ano pangalan niya? Maria Mercedes. Maria Mercedes ang pangalan ko. Nakakawin yung ganitong pwesto. Binigyan niya ako ng recommendation sa hospital. Ano na yung sinasabi ko? Kalimutan ko na. Ganito na lang. Para tayo. Nasa yung tagay ko dyan. Sabi sa akin, i-forward niya ako sa gynecologist. Sabi niya, medyo matagal lang siya, pero okay lang maghintay, ganyan. Tagal. Nakalimutan ko na nga may appointment pala. Finally, dumating na ang aking letter. Actually, yung isasangguni ko sana sa kanila, wala na. Nasolusyonan na. December 11 ang aking appointment. Yung appointment pa is, next month. Lalaki bang mag-check sa akin? Baka ma-finger ako doon. Papacheck tayo, baka may sapot na kasi. So kada lugar, merong health center. So, ito yung pinakamalapit sa akin. Kaya, dyan ako nagpa-register. Tapos sila din yung, di ba nagpatanggal ako ng lipoma. Naoperahan na ako dyan ng lipoma. Doon din sa health center, walang bayad din guys. Libre. Kahit wala ka pang papel dito, basta magpa-register ka doon. Yes. Yun lang naman. Inopen ko lang to. Wala ng 9 months halos yung paghihintay ko dun para mapasa ako dun sa gynecologist. In advance pa rin naman nila sinend yung letter. Ang binayaran ko lang is yung gamot and it's so mura lang. Kasi kakailanganin mo din yung card. I don't know, may discount yata kasi kinuha nila yung... Pag bumili ka sa farm... Wait lang, dun muna tayo sa check-up. Hindi talaga ako marunong magkwento. Sorry na. Alam niyo ba, nung isang araw, nag-inuman kami dun sa may... Ganon ako magkwento. Pag liko-liko, gano'n. I don't know, sa experience ko, hindi pa naman naghintay ng sobrang, wala. As in, dun sa appointment ko kung anong oras. Gano'n ako na-accommodate. Minsan maaga pa. Ewan ko, siguro dahil lang kami dito, 36 lang kami dito sa barrio. 36 people. Kaya pala walang pila. Yung nareseta sa aking gamot, yun lang yung binayaran ko. And magkano lang, 3 euro lang. Gamot kasi nila dito, per box mo na bibilhin eh. Bibigyan ka lang nila ng reseta, tapos bibili mo sa pharmacy. Tapos sa pharmacy, tatanungin naman nila kung meron kang yung card. So, I think siguro naka-discount din ako kaya gano'n. Parang 2 euro something lang yata yung binayaran ko. Nalimutan ko na, basta mura lang. Yun lang naman ang agenda today. Gusto ko lang i-share sa inyo ang... Alam nyo ba na isa sa kagandahan dito, kaya nakukonsider ko ang sarili ko na magstay dito for good is yung healthcare system nila is talagang... maganda ang serbisyo. Talagang yung tax nyo ay makikita nyo may napupuntahan. Pilipinas, na? Charing. Yun lang naman ang gusto kong i-share. Basta wag nyo kalimutan, pagdating nyo dito, nakuha nyo agad ang empadron nyo. Pumunta agad kayo sa health center. Magpalista kayo doon ng 4-piece para mapakinabangan nyo ang libreng serbisyo ng healthcare center. Ano pang gusto nyong malaman? Yun lang muna. Kung ayaw nyong masipa sa mukha. Bye. And the winner is... Pwede rin kapag may baby ka. Nabaliw. Bye na.